Ituturo ko naman po sa inyo ngayon ay dito tayo sa may admin features. Unahin natin itong sales. Login muna tayo. Admin. Click natin yung sales. Dito yung sales makikita natin, more on viewing lang siya. Hindi mo siya pwedeng ma-edit o ma-void. Yung void dito, nagta-transact nito yung cashier. Once na nag-void yung cashier, automatic magre-reflect dito sa sales natin. So lahat ng history ng sales natin, dito makikita. Kahit i-click natin siya, hindi na siya pwedeng i-void. So makikita natin dito kung sino nag-create, kung kailan na-create, kung anong oras na-create yung transaction. Nandito yung description, kung ilan yung nabenta, at kung sino yung nag-void. Pag binalikan natin yung sales, dito lang siya. So, pwede natin tingnan dito yung mga transaction. Punta naman po tayo sa item category. Pag mag-create tayo ng category, click po natin itong new. Type natin kung anong category. Pagbigyan na lang tayo ng example sa category. For example ay shoes. Then kung mag-create ka ng panibagong category, aside dito sa shoes, click mo lang yung save and new. Same thing lang sa ginawa natin previously. Pwede natin dito ilagay slippers. Pwede natin siyang i-save and close. Para ma-view natin kung ano yung mga kinirate natin category, balikan natin yung item category. So, pwede natin siyang hanapin isa-isa or pwede rin naman natin siyang i-type dito. So, yun. Yung category natin na kinirate na shoes, pwede natin i-edit. Then, i-save lang natin or save and close. Para maibalik natin sa dati, yung mga listing, alisin mo lang ito. O kaya i-clear yun nandito. Para bumalik lahat ng listing. Balikan natin yung slippers na kinirate natin kanina. So, makapansin mo, itong pencil, which is edit. Kung gusto mo naman burahin siya, X mo lang. O delete. Then, okay. Take note lang po, kapag i-delete natin ng isang category, hindi na po siya madidelete kapag nagamit na siya sa mga sales natin, sa mga transaction natin. Pwede mo lang siyang ma-delete kung bagong create pa lang siya. After naman yan, pwede naman tayo mag-create din ng UOM. Ano ba yung UOM? Ito yung unit of measurement. Kung paano mo siya binebenta, kung per piece pa siya o per kilo. Kung dahil sapatos yung binebenta natin, dito tayo pupunta. So, create tayo, lagyan natin pair. Para may save natin siya, lagyan natin, click natin yung update. Kung gusto mo mag-create ng panibago, click mo yung new, lagay mo, for example, kilo, then update. Pwede mo rin siyang burahin. Okay mo, then save. Then pwede mong i-edit itong kilo, pindutin mo yung pencil, palitan natin siya ng pair, then update. Ganun lang po kasimple yung pag-create ng unit of measurement. Normally, ginagawa naman itong unit of measurement sa mga item category, color, department, location, size sa mga beginner o sa mga bagong nagbubukas pa lang ng shop o yung mga bagong nag-avail ng system. Pero kung existing na to, magagamit mo na siya sa mga item, sa lahat ng transaction. So, sunod po natin gagawin is color. So, ito yung mga color natin. Kung wala pa yung color na hinahanap natin dito, pwede tayong gumawa ng bago. Kung may bago kayong color. Example, ilagay natin na black. Then, create pa tayo ng isa pa. So, ibig sabihin, problem were detected during validation. Ibig sabihin lang nito, mayroon ng existing na black.
So, ang gagawin lang natin dyan ay i-cancel na lang natin. Kung gusto mong i-edit yung color, basta dito lang po yung new. Pag mag-create, pag mag-edit po ng kulay, dito lang po. Edit, yan. Pwede po natin i-edit yan. Save and close natin. After natin i-edit, yan na po yung mga listing. Susunod natin is yung department. Ano ba yung mga department ng sapatos? Normally, bags, basketball shoes, soccer. Pag mag-create po tayo, click po natin itong new. Lagay natin soccer shoes. Then, save and close natin. So, hanapin natin yung soccer. So, lumalabas na agad siya. So, meron pala dito nakalagay na tatlong soccer shoes. Pwede natin burahin yung ginawa natin na soccer shoes. For example, this one. Pwede mo siyang i-edit. Pwede mo rin siyang i-delete. Sa location, kung magkakaroon kayo ng panibagong branch, same thing. Punta lagi tayo sa new. Click natin yung new. Lagay natin, for example, Batanes. Then, gawa pa tayo ng isa pa, save and new. Automatic nag-save na yun. Create naman ang panibago. Branch, for example, Batangas. Then, save and close. Para makita natin yung kinirate natin, yung listing ng location, click po natin yung location. So, ito na po yung Bataan, Batanes, Batangas. Pwede nating burahin siya. I-delete. Automatic, wala na siya. Pwede nating i-edit. Pwede natin palitan. Ganun lang po yung pag-edit at pag-create ng new under sa location. Then, punta tayo sa size. Pwede tayo mag-create ng size. Pwede natin ilagay as size 12. Pwede rin naman ng size 7. Then, kung wala ka nang i-add, save and close mo lang. As long as marami kang i-add, save nyo lang na save mo. Para mabalikan natin yung size, click natin yung size, ito na siya. Pwede natin siyang i-edit. Pwede natin size 6, save and close. Pwede rin namang i-delete. Tick mo lang. Pag na-tick mo siya, pwede mong hit yung delete, then okay. Take note, lahat po ng ito, pwedeng mabura basta bagong create pa lang. Pero pag ginagamit na siya sa item, sa mga transaction ng cashier, hindi na siya mabubura. Message nyo na lang po yung administrator o yung support namin para ma-delete namin kung kinakailangan yung delete. Kasi sa database na po yan. Sana may natutunan po kayo. Kung may mga question po kayo, visit lang po kayo sa website namin. Then, or message kayo sa amin. Thank you.